Hello, good day. This is Jade from Custom Chicken Breeding Farm and it's April 6, 2024. So, ngayon po, ako po ay surrounded with around 700 plus na sisiyo. Meron pa dyan sa gilid. Kaso, hindi siguro makita kasi limited yung space natin at mainit. So, ready for pick up na to maya-maya ng ating customer. So, gusto ko lang i-share yung journey, no? Dati, started with very few na mga sisiyo lang din as well, no? Papahatch kami ng mga 50, 60s, and then 120s per week, no? And then, past few weeks, past few months, regular na pagsa namin, nasa 250 to 350. And parang 1 month na papisa namin ngayon, umabot na ng 600 and above. So, ito po, hindi po ito instant na result, no? Ilang years po ang nangyari for us to be able to sell ganito kadaming mga manok. So, dati napakahirap magbenta, though hindi ganoon siya kahirap compare sa iba kasi medyo na-build ko yung name. Kasi isa talaga ako sa mga pinakaunang nagbebenta nito, Upgraded Natives, no? When the time na before, kadalasan nasa heritage breeds pa, ako nakita ko na yung problem, no? Yung sustainability na aspect of breeding heritage breeds before. So, nag-develop na ako ng aking Upgraded Natives, especially yung Girom ng farm. And years of suffering, no? Walang income, break-even lang. Importante lang na de-develop every generation yung mga manok natin. So, ngayon, very contented na ako sa resulta ng production ng aming mga manok, no? Especially ngayong may at least apat na akong linyada, no? Yung aking Girom, yung aking Caleb, yung aking Balkin, saka yung aking Andrelils. So, yun, no? Satisfied na ako masyado. Anyway, gusto ko lang sabihin sa iba, no, na most of us, no, nagmamadaling yumaman. So, gusto talaga mag-breed ng ganito, ganyan, kasi malakihan ang kita. Pero isipin nyo po yung sustainability aspect, no? So, nakikita nyo ba na sustainable siya? 5 years from now, 10 years from now, malaki na ba ang negosyo mo? Or baka wala ka ng customers. So, yung bagong post ko nga, no? Yung partner ko na bumibili sa akin ng Upgraded Natives, 2021, February, siya first nag-chat sa akin. Yung post ko. And hanggang ngayon, no, tuloy-tuloy ang kanyang order every month sa akin. And before pa nag-start siya ng 100 or 50, hindi ko na maalala. Ngayon, 500 yung order niya. And 400 na naman next sa April 20. So, ganun, no? Before 100 per month or 200 per month, ngayon nag-900 na. So, may potential siya for growth ba? Yung pagiging grower. As for breeders, may potential naman siya. Ang problem mo lang talaga is syempre yung competition. Napakadaming breeders, no? Napakadaming nagbebenta ng Upgraded Natives, napakadaming nagbebenta ng heritage. So, kung nakikita mong kaya mong makipagkompetensya sa market, pwede po ninyong i-pursue yun, no? Kung may mga naisip kayo mga strategies, paano mas madami ang bibili sa inyo, pag magiging vlogger kayo, no? Kasi most often yung mga vloggers, napakalaki din ng sales nila, no? Kahit na sabihin natin regular lang yung manok, no? Pero nadadala sa kwento, no? So, yun. Sa akin, prefer ko yung customers na gustong mag-grow together with me, no? So, kahit na nag-start ng 25, in-encourage mo yung iba na gustong maging grower, sabi ko, i-try nyo muna sa maliit lang. Huwag dire-diretsong malaki kasi most sa mga nagmamadaling lumaki talaga, nagmamadaling yumaman, ang nangyayari ay hindi nagiging successful yung kanilang hindi naging successful yung venture. Kasi minsan, sa sobrang dami, hindi ready na nagkakasakit, no? Hindi enough yung space, nagkakasakit, or bigla lang nakulang yung customers, no? O yung market, yung restaurant, nagka-problema yung restaurant, no? Or nagkataon na
fasting ng most people, so walang market, no? So, mga ganong bagay. So, hindi pa kailangan pang pag-aralan yung market, kailan tumataas yung demand, kailan bumababa. Tulad ngayon, no? Malapit na yung mag-end yung Ramadan. So, ang dami ng order ng manok sa akin ngayon, no? So, yun, dapat alam natin mga ganong bagay. Kung ikaw ay nasa meat production, kaya few months before, nag-ready ka na for that event, no? Para may i-market ka. So, ngayong araw lang, nagpakatay ako ng 101 heads. So, para in preparation for that. So, anyway, so ang point na hindi po natin kailangan magmadali. So, kasi yun nga, no? Yung sustainability aspect talaga kailangan nating i-consider, no? Kasi kapag gusto natin yumaman, minsan, it takes time talaga. For example, ako, doktor ako ngayon, sabihin natin, hindi naman talaga ganun kataas yung sweldo, no? Pero, generally, mas mataas siya sa mga office kesa sa ibang office na heads, no? So, pero before ako naging doktor, before ako ganon ka taas sa sweldo, 10 taon po akong walang sweldo, no? 10 taong nag-aaral, nagre-review. So, ganon din sa ating pagmamanok. Minsan, there is an investment period kung saan inaaral natin paano yung pag-alaga, yung market, paano. And then, later on, na natin ma-achieve yung ating gusto. Yung isa kong partner actually started very few lang din, no? Nasa ano siya, hindi ko lang sabihin. Basta nag-start siya ng very small lang din. Tapos, later on, it took him years para makabisado yung market niya, yung government transactions, etc. Para dumami, para manalo sa mga bidding, etc. So, ganun. It takes time. It takes time. So, wag po tayong magmadali. Aralin natin ng maayos para hindi tayo basta-basta ma-fail. So, kung mayroong trainings, mas maganda mag-attend ng trainings. Pero even if with training, mas maganda kapag magsimula, pakonte-konte lang. And then, slowly learn. No? So, yun po, no? Gusto ko lang i-share yun. And, ang dami nang na-involve, no? Na mga topics. But, yun lang, no? If gusto nyong maging grower, you can chat me anytime, no? Kasi, we're processing everything na para makapag-shift na kami sa nearby areas sa Mindanao and later on, probably all throughout the Philippines. So, hindi lang to ang start ng aming farm. No? We're planning to increase the number of chicks pa na pinuproduce namin. Kasi so far, satisfied naman po yung ating mga customers. No? Tsaka maganda naman yung performance ng ating mga sisiyo sa ating mga customers. No? So, yun lang po. No? Nagkaka-income sila. Kasi, yun nga, ang sabi ko na before, yung aking goal talaga kasi is hindi yung mabilhan na ako ng one time. Gusto ko talaga is yung nakaka-income yung aking customer, nakaka-income din ako. So, tapos syempre yung mga kumakain, yung end user, satisfied din sa pagkain sa produkto. So, yun lang, no? Happy lahat, no? Walang isahan, walang tawag ito, walang pandaraya, kumbaga. So, happy lang lahat. Kasi ako, for one, ayaw ko talaga yung pumunta sa isang kainan, tapos nagastos ka, and then later on, pangit pala yung siniserve sa'yo. So, very disappointing, hindi ka na uulit. So, ayoko ng ganong type. Kaya nag-develop ako ng aking manok mismo na hopefully can satisfy growers. So, this is Jade again, from Custom City Breeding Farm, and good day.